Sumama na rin ang Russia sa mga bansang kumukondena sa nakatakdang rocket launch ng North Korea. Nagpulong naman ang Bicol Disaster Risk Reduction and Management Council para paghandaan sakaling lumihis o mag-overshoot ang rocket. Mula sa Camarines Sur, saksi si Marisol Abduraman. Ngayong araw nakatakdang kargahan ng gasolina ang rocket ng North Korea na maglulunsad sa kalawakan ng kanila umunong weather satellite. Sa gitna ng huling yugto ng paghahanda, ang bansang Russia sumama na sa pagkondena sa hakbang na ito ng North Korea. Halimbawa raw ito ng pagsasawalang bahala sa mga desisyon ng UN Security Council. Ang China naman, nanawagan sa lahat ng panig na manatiling kalmado upang hindi na raw lumaki pa ang tensyon sa rehiyon. Bagamat walang lupang inaasahang babagsakan ng mga debris mula sa rocket ang North Korea, nagpulong ng Bicol Disaster Risk Reduction and Management Council lalo pat nasa ruta ng rocket ang rehiyon. Posible raw kasi mag-overshoot o lumihis ang rocket ayon sa NDRRMC. 150 nautical miles dito sa Polillo is a hairline difference. Tapat yan ng Metro Manila ang Polillo. Pero mga ilang degrees yun? 1 degree lang. 1 degree lang yan. O, 1 degree lang. Pwede nga possible. 1 degree is equivalent to 29-30 degrees dito. So, 1 degree ang pagkamali doon. 1 degree. Equivalent to 29-30 degrees. Saan ba? Saan ba yung 29-30? Dito. At dahil pati ibang lugar sa Luzon pwedeng madamay, pinauyuhan ang lahat na magpublis sa mga bahay o gusali ng hanggang 2 oras. Sakaling may bumagsak nga mula sa rocket. Gayunman, para maiwasan ang panik sa mga kwento-kwento, pinapayuhan ang mga taga rito na mag-antabay sa mga opisyal na anunsyo at abiso mula sa kanilang local government unit. Mag-monitor din sa mga radyo at TV para sa official advisory mula sa Office of Civil Defense at DILG. Mahigpit yung bili ng mga otoridad, huwag lalapitan o hahawakan anumang debris sakaling makita ito. Inactivate na ang Quick Response and Recovery Teams na siyang naatasang mag-secure sa mga debris na maaaring mahulog mula sa papawirin. Kaya pag may nakita ay agad itawag sa mga otoridad. Mula rito sa Bicol, ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Dahil bakasyon, dumarami na naman ang bilang ng mga batang lalaki na nagpapatuli. Sa Barangay Saksi, dinalaw namin ang Barangay Salapan sa San Juan City kung saan may libreng patuli. Saksi si Haji Rieta. Maluha-luha, napapangiwi, at mahigpit ang kapit sa magulang. Sa ganitong lagay ko naabutan ang maraming sa 80 bata sa Barangay Salapan, San Juan City na nagpatuli kanina. Dito sa kwartong ito, nasa 10 mga batang kasalukuyang tinutuli. Samantalang dito naman sa linyang ito, ay ito yung mga bata na tutuliin pa lamang. Madalas nakikita natin na yung mga ibang bata ay natatakot dahil masakit trauma tuli. Pero kasapin natin ang ilan sa mga bata dito kung ano yung nararamdaman nila na sila ay tutuliin na. Boy, anong nararamdaman mo? Medyo po natatakot. Bakit? Kasi po nakikita ko yung ibang na nagpapatuling dumudugo at minsan meron po akong nakikitang ibang lumalabas na umiiyak po. Pero ikaw, okay ka na? Handa ka na ba? Opo. Hindi ka ba natatakot na tutuliin ka ngayon? Hindi po. Bakit? Kasi po alam ko na po ngayon yung gagawin sa akin. Habang sa loob ng barangay hall na nagsilbing operating room, hindi ka naman umiyak? Mapaluha lang. Bakit ka napapaluha? Sakit eh. Si Mang Mario, sinamantala ang bakasyon ng anak para may patuli ito sa libre operasyon ng barangay. Para po siya, yung paglaki po, parang biglang, kasi kasabihan po pag natutuli daw, biglang patas o tataba, ganun po. Pero hindi raw ito totoo, gayon din ang iba pang mga paniniwala, ayon kay Dr. Philip Ko. Hindi siya scientifically proven. Nagkakataon lang siguro by that age kasi ang age na sinisimulan yan, pa-adolescent na kasi. So talagang ang lalaki bigla na lang talagang tatangkad. Bigla na lang magkakaroon ng changes. Si Mang Bernard naman, tuwang-tuwa nang matuli ang anak. Ay, masaya na rin po ako. Kasi makaiwas na siya sa makaiwas na. Kasi minsan napapaway po siya. Yung pagtutuli ay simbolikong representasyon din nung malaking responsibility ng mga lalaki sa lipunan Pilipino. Importante yun. Malinis ka. Tumatagal ng 3 hanggang 5 araw bago maghilom ang sugat. Kaya bawal itong basain para maiwasan ang pamamaga. Magsuot ng maluluwag na shorts. At uminom ng antibiotic at pain reliever ng ilang araw. Depende sa papayo ng doktor. Para sa Barangay Saksi, Haji Rieta, nag-uulat.
At sa ibang balita, naging emosyonal si Janelle Manahan nang muling balikan ang bahay ng nobyong si Ramjen Revilla kung saan sila pinagbabaril. Saksi si Susan Enriquez. Sa kauna-unahang pagkakataon mula nang mapatay ang nobyong si Ramjen Revilla, binalikan ni Janelle Manahan ang mismong bahay kung saan sila pinagbabaril para sana sa ocular inspection na bahagi ng court proceeding. Hindi man natuloy ang inspeksyon, pinayagan pa rin si Janelle na mapasok ang bahay. At dito tumambad sa kanya ang ilang gamit na hanggang ngayon may bakas pa rin ng dugo. Mga piping saksi sa krimen na kumitil sa buhay ng kanyang nobyo at halos naging mitya ng sarili niyang buhay. So siguro pagbaba ni Ramjen, siguro nag-touch siya dyan. At pagdating sa silid ni Ramjen, kung saan naganap ang pamamaril, di na napigil ni Janelle ang kanyang mga luha. Naririto pa ang tape message ni Ramjen para sa kanyang kapatid na inihanda niya nung gabing mangyari ang krimen. Mismong si Judge Fortunito Madrona na naririto ang nagpa siyang ipagpaliban sa Abril 17 ang ocular inspection ng korte. Kahit kasi nariyan si Janelle, gayon din ang pamilya Bautista, wala ni isang akusado ang naririto. Kabilang sa nais malaman ni Judge Madrona ang distansya ng bahay hanggang sa guardhouse. You have to be notified because this is proceedings, official proceedings ito. That is the right of the accused. We all know that it is also rights of the accused to take part in all the court proceedings. Hindi na tumutol ang abogado ng pamilya Bautista, pati na ang kampo ni Janelle Manahan sa pagpapaliban. The judge felt it more prudent and so we submit that another setting for the ocular inspection be conducted. This is very important for the defense because this house is a witness, although silent witness to the incident. It witnessed everything. Naglabas naman ng saloobin ang kapatid ni Ramjen na si Ruben. Miss na raw niya ang kanyang mga kapatid. Si Ramjen na patuloy na hinahanapan ng hustisya. Si RJ na nakakulong at si Ramona na wala sa Pilipinas. We're still coping for what happened. I miss ko kapatid ko. Sobrang hirap na mawala siya. Ako, si Susan Enriquez, ang inyong saksi. Samantala, hawak na po ng Marikina Police ang suspect sa serye ng pamamaril at pagpatay sa lungsod. Todo tanggi naman ang suspect sa mga bintang sa kanya. Saksi si Ivan Mayrina. Tanghaling tapat nitong February 17 nang ideklarang dead on the spot si Mark Anthony Flores matapos barilin sa ulo, katawan at hita sa tapat mismo ng LTO Marikina. Sa investigasyon ng pulisya at batay sa paglalarawan ng mga saksi sa krimen, lumabas ang composite sketch na ito ng suspect. Nitong linggo ng pagkabuhay naman sa Parang Marikina, 8 tamang tinamo ni SPO3 Rocco Matic, isang pulis Quezon City, ng pagbabarilin ng isang lalaki habang nakaparada ang kanyang sasakyan. Sa parehong gabi, sa Parang Marikina din, isang dating sundalo pa ang binaril at napatay. Paniwala ng mga pulis, iisang sala rin daw ang nasa likod ng serya ng pamamaril sa Marikina. Si Alex Sultan na gumagamit din daw ng alias sa Felix at Pau Pau. Naaresto siya kanina madaling araw sa barangay Tumana, Marikina. Matagal na raw siyang wanted ng pulisya. May arrest warrant laban sa kanya sa kasong robbery hold-up noong 2009, dahilan para mabilang siya sa Rogue Gallery ng Marikina Police. Isinasangkot din si Sultan sa pagtutulak ng droga, gayon din sa 2 iba pang kaso ng pagpatay sa Marikina ngayong taon lang. Lumalabas to kasi dito na parang inuupahan siya, no? Na para paslangin yung mga biktima. Meron siyang cohorts, meron siyang kasama. Pero siya yung ina-identify na trigger man natin doon sa mga mga shooting incident. Sinampahan na rin ng kasong murder si Sultan sa korte kanina. Hanggang 5 kaso ng murder ang posibleng kaharapin niya, depende sa mga lulutang ng mga saksi. Pero ang mga aligasyong ito, maring pinabulaanan ng suspect. Wala kasalanan, sir. Wala talaga, yung pagbibintang na akin, sir, wala talaga kasalanan din siya, sir. Wala, hindi ko ginawa yan. Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Saksihan mamaya. Isang linggo bago ang deadline ng paghahain ng income tax return, ilang empleyado nagulat sa bagong form ng BIR. Bata sa Colombia na 10 taong gulang lang, nagsilang ng baby girl. At tunghayan ang tagisan ng mga cowboy at cowgirl sa pinakamalaking rodeo event sa Asia. Huwag bibitiw! Sama-sama pa rin tayong magiging saksi.